ang buhay dito sa ibang bansa, lalo na kung kagaya namin na caregiver o yung mga household worker, ay tunay pong napakahirap. Ang trabaho po kasi namin ay 24 hours namin kasama ang aming mga amo, na talaga pong dumadating po talaga sa ilang taon ninyong kontrata sa abroad na magkakasakit po kayo. Bibihira po yung, talagang sobrang bihira po ang mga amo na may care sa mga worker nila sa loob ng bahay. Talaga pong pag hindi ka sunwerte sa amo mo, na pagka po talaga nagkasakit ka, ay talaga pong pipilitin mo yung katawan mong bumangon, pipilitin mong magtrabaho kahit nangangatan ang katawan mo sa pagod, sa hirap, dagdag pang may sakit ka. Talagang dumadating po yung time na yun na kahit napakatatag mo na kusa po talagang kahit hindi mo po intensyon umiyak, ay talaga pong yung luha mo na ang kusang papatak. Halo-halo na pumapatak ang luha kasi unang-una yung hirap, yung pagod, tapos may sakit ka ba, tapos ipipray mo talaga na sigad ng bahala sa'yo kasi wala kang choice kundi talagang dapat ay magtrabaho ka, bumangon ka kasi ang amo mong napuntahan walang pakialam. Ang pakialam lang nila, nagagawa mo ang trabaho mo, wala silang pakialam sa'yo. Ganun po talaga buhay dito, karamihan. Hindi ko po nila lahat, pero karamihan po. Kasi po kukunti lang sa mga kagaya naming OFW ang sinuswerte sa amo. Nariyan pa po yung kahit nakakailang balik-balik ka na sa abroad, hindi mo masasabi sa sarili mo bakit nararamdaman mo pa rin yung, may time talaga mararamdaman mo pa rin yung bigat, yung hindi mo masabi kung saan nanggagaling yung bigat, na para bang pakiramdam mo pasan mo yung daigdig. Nangyayari po talaga yan sa mga kagaya naming OFW, lalo nga po yung kagaya naming caregiver at yung mga household worker na 24 hours kasama yung amo kasi walang choice. At may time din po yung, totoo po ito, real talk po tayo, na tatawa kang mag-isa, iiyak kang mag-isa. Yan, totoo po yan, na pagka ang pinakamasayang araw namin na OFW ay yung pag sumahod na po kami. Pag sumahod na po kami, masaya kami kasi may mapapadala na kaming pera sa pamilya namin sa Pilipinas. Ewan ko po kasi sa akin at base po sa mga experience ko at mga
nakasalamuha ko rin na kagaya ko na kahit po kagaya ko na OFW na kahit po walang matira sa amin, kahit sentimo, ay masaya po kami. Totoo po yan, masaya kami. Ang hindi lang po kami talaga makali ay yung pag po nawalan kami ng internet connection. Totoo po yan. Kasi po, ang talagang libangan na namin dito kahit wala kaming pera, ang libangan po talaga namin dito ay yung manood sa YouTube, mag-TikTok, mag-Facebook, mga social media, Instagram. Yan po talaga ang mga libangan namin. Makikita po ninyo, upload namin, masaya kami, pero hindi po namin masabi sa likod ng mga ngiti namin, sa picture na ini-upload namin, sa likod ng mga tawa namin, sa mga video na ini-upload namin, na andun yung may time na umiiyak kami mag-isa sa gabi, na para bang ang pakiramdam namin ay mag-isa lang kami. Ay totoo naman po, talagang mag-isa lang kami dito sa abroad. Wala kaming inaasahan, wala kaming maaasahan kundi sarili namin at ang Diyos. Kaya nga po kami tumatatag dito sa abroad kasi may Diyos po kaming hinihinga ng tulong. May Diyos po na gumagabay sa amin, tumutulong, kaya po namin nakakaya din lahat ang sakit. Sa mga sinabi ko pong itong lahat, ang makaka-relate po dito ay yung kagaya ko din po na OFW na caregiver o household worker, kasi po kami po yung 24 hours kasama yung mga amo. Yung po kasing iba na trabaho na hindi nila kasama ang amo, iba-iba po kasi sila dahil meron po silang pahinga kesa sa amin. Kasi po kami kahit tutulog na lang, pag may kailangan pang iutos ang amo, kailangan namin sundin. Totoo po yun, nangyayari po yun. Kaya ang may papayo ko lang po sa mga gustong mag-abroad, kailangan po pag-isipan ninyong mabuti. Hindi ko po kayo dinidiscourage. Binibigyan ko lang po kayo binubuksan ko lang po ang isip ninyo para po handa kayo sa haharapin ninyo pag nasa abroad na kayo. Sa ngayon, hindi nyo pa po ako maiintindihan dahil nga po, kung first time lang kayong pupunta sa abroad, hindi nyo pa po maiintindihan. Pero ito nga pong mga kagaya kong OFW na at pabalik-balik na sa abroad, sadya pong maiintindihan ako na kailangan pong pag-isipan ninyo ng daang libong beses. Opo, daang libong beses po talaga